Hello po, isang magandang araw po sa lahat, no. Libra na po tayo ngayon. Tingnan po natin kung ano po nangyari po sa inyo, no. And ako po si Ate Mel. Sa lahat po ng mga baguhan, no, please stay. Sana po dadami tayo. Sana po makakatulong po ako sa inyo. So comment po kayo diyan kung anong gusto niyo malaman. Huwag lang pong paisa-isa po, no. Kaya ko po nagbigay po ako ng tarot card reading or tawa sa bawat zodiac, no. And hanapin na lang po ninyo ang bawat zodiac nyo. So Libra, remind ko lang po sa inyo na this is a general card reading. So pwede pong mag-reflect, mag-resonate sa inyo. Pwede rin pong hindi, no. So give time po para sa ibang tao, at least kahit papaano po. And gabay lang po to, no. Huwag natin masyadong seryosohin. So ang Libra pinanganak mula September 23 so hanggang October 22. So isang buwan po. Tingnan po ninyo kung ano po ang nangyari. So Libra in Aries, and kasi April po ngayon, no. And ang pinakaano po natin is this month, kung ano po mangyari, kung ano po yung pinaka energy po natin, no. And ito po yung binibigyan po natin ng pansin kung ano po talaga ang nangyayari sa inyo within this month. Okay, yeah. So, let's begin. So, ano po yung current situation mo? Oh, Libra. Ang ganda po ng unang card mo. Lumabas po dito is like, yung iniisip mo kung paano ka po, actually, you are meditating about your abundance, and nagre-reflect po ito sa paligid mo, sa aura mo, na parang ikaw is kampante ka po pagdating sa pera, you know that you deserve this, you know na talaga pong ang lahat po ng kumbaga sa akin yung rights mo is nasa sa iyo bilang nanay, bilang madre, or sabihin po natin na source po ng pera, or ikaw po ang sabihin na po natin na parang ikaw po ang breadwinner, no. But then ang ganda po ng energy mo about sa pera. Lahat po ito sa Libra po to, ha. Okay, so sunod, tingnan natin kung ano po yung nakabalagbag. Well, okay, so etong ano na to, etong dalawang persona na to, both are kampante, both are very yung bagang alam nila kung ano ang ginagawa nila, alam nila ang ano nito. Kaya sabihin po natin nakabalagbag ito kasi ang High Priestess po kasi is like something na hindi mo nakikita, parehas lang po ang energy nila. Ito naman po is kaalaman about something, kaalaman about yourself. So pwede po ang Libra po sa ngayon po is nagmamanifest po siya through sa spiritual na pamamaraan, no. And ito'y good energy pa rin, kaya sabihin po natin na ang High Priestess is nakaharang sa kung anong gusto mong maabot regarding po siya sa pera. But wala po itong magagawa kung tutuusin kapag ikaw po talaga is ang energy mo is sobrang taas. Ang vibes mo kasi ngayon is masyado po siyang mataas, no. So ang mind mo, let's say ang mental mo right now, sabihin po natin kung ano po yung conscious mo, and yeah. Ngayon is the Wheel of Fortune, no. So the Wheel of Fortune is something na parating na po, hindi na po natin ito mapipigilan, and ito po yung fast movement po papunta po sa iyo when it comes to money. Parang ikaw sa ngayon yung iniisip mo yung ano talaga is like manifesting, umiikot po ang mundo mo, no, and very fast po papunta sa iyo, no. Current yung tinatawag po natin na conscious, no. Ito yung alam mo, parang talagang alam mo, parating na po siya yo. And subconscious mo is just like Page of Swords. Ang Page of Swords kasi, ito yung tinatawag po natin na irresponsibleng bata na kung saan lagi pong galit, lagi pong spoiled, no. So sa akin, ito yung subconscious mo right now. Parang pwedeng sabihin po natin na itong pagsisikap mo, or at the back of your head, parang nagagalit ka sa mga anak mo, or nagagalit ka sa mga bata, nagagalit ka po sa pagka-irresponsable nila. Pwede po itong in general, no, hindi lang po siya sa mga anak mo, no, pwede pong sa ibang tao, no, parang deep within inside you, parang nagagalit ka sa mga tao kasi ang soul kasi mag-correspond po siya sa mind. And eto na to is like, ito yung parang rage mo, nga parang talaga pong para kang bata kung isipin na kung saan
nagagalit ka po or galit ka po, no? Usually, ang susunod niyan is in the past, no? Meron kang, hindi talaga siya, more on nagagalit ka kasi bino-voice out mo talaga eh. And then, eto naman is like, 9 of Wands. So, in the past mo kasi, like parang sawa ka na sa paghihintay. Ito yung sige kang, kumbaga sa Bisaya, sige ka lang yaw-yaw sa isip, no? Sige ka lang yaw-yaw, sige ka lang na nganong wala pa man mo abot, bakit hindi pa dumarating, ganito ganyan. Kasi po nung nakaraan kasi your wait is enough. Ito yung tinatawag po natin na tama na, no. Alam niyo guys, no, ang pagbabago po sa buhay natin, mag-start po siya kung saan you have enough. No, you have enough. Tama na yung paghihintay, tama na yung kung ano lang yung kusang darating sa iyo. And ito yung ito yung subconscious mo, which is sabi ko nga sa inyo is parang nagagalit ka na, but in a good way. No, kasi sa akin, tama na yung tama na yung paghihintay ko, no. I think na right now gusto ko agad-agad na siyang darating or papunta na po siya sa akin. And ang vibration mo kasi gayon Libra is very good. Parang talaga pong abundance po talaga ang iniisip mo, and nagtugma po yung vibration mo dito. And dahil nga po bakit? Kasi nga po deep within you, tama na, no, tama na yung paghihintay mo, enough na, no. Okay, susunod, the next po na mangyayari po sa inyo is like, parang itong mo, like, this time po, no, four of cups is just like, may nag-o-offer sa'yo something, but then hindi mo siya tinatanggap. Hindi ito boredom, no? Parang, kung ano po ang sinasabi nila sa'yo, hindi mo na siya tinatanggap. Hindi mo na siya, hindi, kasi actually is the universe something offering to you, or like may mga tao na nag-o-offer sa iyo, no. So i-check mo siya guys, kasi ang Four of Cups is very emotional. Yung parang binibigyan ka na nga po pero tinatanggihan mo pa kasi nga po hindi ka po kontento sa binibigay nito. But sa akin pwede po natin na tingnan, no, bago ka tumanggi, tingnan mo muna kung ano po talaga yung ino-offer nila. So sa akin, kung ang abundance ang iniisip mo, be open-minded sa lahat po ng mga possibilities na darating sa iyo, but then say no kung talaga pong hindi pwede, no. I think this also taking responsibility of your emotion. Parang huwag ka na pong basta-basta po maniwala kung nagagalit ka or naano ka, kung ano man po ang emotion po na dumarating sa iyo, is like i-check mo siya, no. Tansyahin mo ba kung ano po yung totoo, ano po yung hindi, yung ino-offer po nila. Okay? And susunod, tatlong shampoo na card po to. Okay, mayroon pong darating sa iyo na para pong mag-o-offer. Pwede pong anak mo to, no. And pwedeng may nag-o-offer po kasi sa iyo ng pera, and then wino-work out mo to kasi tinatrabaho mo talaga eh. Okay, sunod ha. Seven of Wands, Hierophant, and yes, King of Pentacles, and Lovers. Yes, and bakit kaya ang daming kaluluwa ngayon na nakikita ko, no? Sa ngayon po guys, no, ang pinaka-overall na card mo. Okay, sabihin po natin may diabetes ka, masakit ang paa mo, balakang mo, and lagi pong nananakit po ang sikmura mo. But mag-focus po tayo sa physical aspect ng ating sitwasyon ngayon. It's just like you as an abundance, no. Inaano mo lang po talaga yung abundance na hinahanap mo. Minamanifest mo siya through spiritual, like through mental, through imagination, and through something po na parang kumaga deep inside, tama na, no. Actually guys, no, parang may nakita din ako na may biglaan pong darating po sa inyo, and then pera po to, mag-o-offer po siya sa iyo ng pera, and then tatrabahuin mo like kontrata or something, no. And minsan pwede din po na may mga tinatrabaho ka po ngayon, kaso nga lang po is like ang pera mo na waiting pa. Kumbaga sa akin, may mga investment ka po, no, or meron kang work na tinatrabaho po talaga, pero sa ngayon pa po hindi po siya nagmamaterialize as money. Parang hindi mo pa nahahawakan ang perang to. And parating po siya soon guys, no, parating po siya, no. And ito namang sumunod, Seven of Wands, Hierophant is like a king. Well, pwedeng sabihin po
natin na ikaw, etong si Libra ngayon, no, masyado po siyang involved sa tinatawag po natin na spiritual aspect, no. Kasi itong dalawa to, partner to, no. Kumbaga sa akin, dalawa po kayo, the same male and female. This is something like babae, female energy po na nagtatago or tinatawag po nating bantay po sa ating isipan kung mayroon kang gustong malaman. And kung gusto mo siyang malaman talaga, kailangan mo talagang harapin ito siya, no. Means to say, whether bad or good, kailangan mo siyang harapin. And ito naman po is like, bantay din po. Pareho lang po silang bantay, no? Pero more masasabi ko na, ito kasi is a gentle one. In-urge ka niya na pumasok ka sa isipan mo, tingnan mo talaga. And ito kasing Hierophant is value, like dogmatic po na paniniwala po natin. Kasi magre-respond po ito sa mga pari, sa mga kung ano yung pinaniwala mo, yung traditional belief mo. Ito naman po kasi more on sa kalikasan. Ngayon, itong sigurong inaano mo, parang yung Queen of Pentacles is just like yung abundance na iniisip mo. Parang humahadlang po itong hindi siya matawag na hadlang. Parang ito kasi nagkakompetensya. Yung mind mo ba, parang yung mind mo, yung old belief mo na magdasal ka po sa Diyos, mag-ano ka po sa ganito, sa ganyan, ano mo. Ngayon kasi gusto mo na sanang isi-shift doon sa natural po na pamamaraan. Hindi na po yung traditional value na kung saan alam mo dati, kung alam mo dati, like dogmatic, like sa religion, ganito nga, ganyan. Parang ayaw mo na po kasi siyang paniniwalaan. But then, I think sa inyo Libra, kailangan po ninyo itong ibabalance, no? Ako, I'm a Catholic, no? Pero hindi mo ako makikita sa simbahan. And makikita mo lang ako doon kapag walang tao. More nakakapag-isip ako, nakapag-concentrate po ako kapag walang tao. So, and then, although isa akong Katoliko, but then I am more open. Kasi talaga pong may mga Katoliko talagang dogmatic. Ibig sabihin dogmatic kung ano yung pinalawan. Yan lang talaga. No? So, sa akin, allergic ako sa mga yan. Kasi, I love nature. And alam ko ang mga pari, no, they don't like mga duwende, they don't like sa mga ilengkanto kasi they are bad spirits. Well, no, I don't. And nakikita ko sila, mas nakikita ako ng masama sa loob ng simbahan kaysa sa kalikasan. And then, mas may nakikita po ako na mga sungayan sa loob mismo ng simbahan kaysa dito sa labas po pagdating po sa kalikasan. Okay? Kung ikumpara mo yung Capri, ang Capri talaga is like, they are nature, no? Parang more on sila po yung nasa kahoy, sila po yung nakatira kung saan nagbabantay, meron po siyang binabantayan na something. Meron din po silang mga tao na sinusubaybayan, ginagabay. Ang dami kong kilala guys na may mga kapatid po na kapre. And they don't really know that. Pero kung malaman nila kung minsan, tinatakwil nila. Kasi nga po, dahil po sa dogmatic nating paniniwala, doon po sa talagang religion na ito'y mga bad spirits, no? How don't condemn? Alam ko naman po na marami ding masama po na mga elemento. Parehas lang din po yan ng tao. Walang pinagkaiba. Ang nagkakaiba lang po sa atin, you are complete and sila is element. Isang elemento lang po sila, no? And eto po yung parang nag-aano sa isip mo ba? So, sa akin, ibabalance mo lang Libra. Parang, eto, Katoliko ako. Yes, ang dasal ko, Katoliko. Kasi doon ako galing eh. Hindi ko sinasabing masama po siya o something, no. No, doon po ako nanggaling, doon po ako natuto. And I appreciate that. Parang kung hindi dahil po sa kanila, kung hindi baga dahil sa Bible, no, sorry po hindi po tayo nagkakaroon po na parang sa akin siguro kung wala tayong religion parang chaotic na tayo, no? So lalo pong ang mga tao lalo po talagang out of control, no? Pero sa akin wag mong hanggang doon lang ang paniniwala mo kasi there is more to it. Like say halimbawa kung nag-aaral ka, graduate ka na ngayon, hindi porket graduate ka na
nag-stop ka na po na mag-learn. Actually, no, pagka-graduate mo pa lang, dyan pa talaga nag-uumpisa ang totoong learning. Kasi ang sa labas po ng eskwelahan, sa labas po ng mga authority, dyan ka talaga matuto kung saan ka, kung anong lakas mo, kung ano ka, and ano, yung ikaw na talaga ito, no, facing the world, facing kung ano yung katotohanan, facing kung ano po yung sino ka talaga, and at sa very good one, Libra, no, talaga pong para sa akin, go for it, no, parang tumatayo po yung balahibo, kasi sa akin kasi ikaw yung alamin mo na talaga kung ano po ang gusto mo. And kung malala po ninyo guys sa akin yung tawas ko kay Digong, makikita niyo talaga doon guys yung mga tao na puno po talaga ng hatred. And you know, kahit sabihin po natin na ano lang, kahit sabihin po natin na tawas lang yun ha, pero grabe po yung galit nila, no. So but out of 10 may 3 talaga pong ganun, pero mas marami pa rin talaga po ang tao na mas malawak po ang panguunawa. So sa atin ngayon, and meron po akong nakita dito na like say may kaluluwa, gusto niyang umalis, gusto na niyang humiwalay. And sa akin, yes, kasi ang moon, ito kasing mga to galing po sila sa dark matter o sa galing po sila sa buwan, para pong ito yung mga kaluluwa po na to na parang hindi po nila alam, and humingi po sila ng tulong sa'yo. And pwede naman po siyang sindihan po sila ng kandila, no? Isipin mo lahat po ng kaluluwa, bigyan mo ng kandila, bigyan mo ng light. Guys, kahit hindi ka po nakakakita, ang laki ng impact doon sa kanila. Kasi ang light po kasi talaga ang kailangan nila. Let's say for example, lalo na pag hindi nila alam kung nasaan sila, hindi nila alam kung ano nangyari po sa kanila, no? Sa akin, just give them kahit isang kandila lang po. And then, kung meron ka pong pagkain, then offer them foods. Katulad po sa atin. And after that, let them go. Let them go. No, kung hindi pa talaga kayong marunong magtawid, let them go. Pero ang pagtawid po talaga sa kanila, tawagin mo lang po ang San Miguel Arcangel, no, para po kahit paano samahan sila kung saan po sila dapat na mapupunta. Alright? No, and sa ngayon guys, no, ito yung simpleng card ko lang po sa inyo. I hope na nakakatulong po ako sa lahat po ng Libra. No, and see you po. Bye. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat po guys. Salamat po.